ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga ma-attempt ni Gabo. Natitigan ang kanyang amang patuloy na nahihirapan sa ICU. Matapos nga ang nangyaring malaking demolition, ay patuloy pa rin ang paghahanap ni Gabo ng hustisya para malaman kung sino nga ba talaga ang bumaril sa kanyang ama. Matapos ngang hindi niya naisakatuparan ang misyon na paslangin itong si Victor Safra, ay bumalik nga ito sa ginintuang lupa at kinausap rin siya ng kanyang mga kaibigan. Dito ay isa sa mga kasamahan nitong si Django ang umamin na may alam siya sa nangyaring demolition at ang paghihirap ngayon ng kanyang ama sa ICU. Alam niya kung sino ang bumaril. Kaya tinanong ni Gabo kung sino at dito na nga inamin ni Ben na ito si Django. Si Django umano ang bumaril kay Mang Rudy. Kaya galit na galit ngayon itong si Gabo na pinuntahan si Django sa kanilang teritoryo. Dito ay halos naroroon ang pamilya ni Django. Inipit ni Gabo ang liig ni Django at pilit ngang pinaamin kung siya ba ang bumaril kay Rudy. Ngunit dahil meron nga ngayong resulta ang tila pagsabi nitong si Ben, inamin ngayon ni Django na hindi totoo ang paratang sa kanya. Marahil ay nagsisinungaling lang si Ben at nais silang pagsabungin dalawa. Lalo pa na itong si Ben ay nagnakaw umano sa kanya. Kaya ito siguro ang dahilan kung bakit nagawa nga ni Ben na sabihin umano kay Gabo na si Django ang bumaril kay Rudy. Ngunit kung nais umanong paslangin ni Django si Rudy, ay bakit dederecho pa ito kung ang target naman ni Django ay si Gabo? Kaya binalaan ni Gabo si Django. Oras na malaman niya umano na itong si Django ang dumali sa kanyang ama, ay pagsisisihan umano ni Django na nabuhay pa ito. Samantalang patuloy pa rin ang paninisi ni Betchay kay Gabo. At dahil tinanggihan nga nila ang tulong na binigay nitong si Max, ay hinayang na hinayang ngayon si Betchay dahil siguradong makakatulong na sana ang perang iyon sa pagpapaopera sa kanyang ama. Ngunit dahil masyado umanong maanga si Gabo, ay tinanggihan niya ito. Kaya humanap umano ng paraan si Gabo para maoperahan ang kanyang ama sa lalong madaling panahon dahil hindi umano kakayanin ni Betchay na mawala itong si Rudy. Kaya naman dahil naiipit na si Gabo sa sitwasyon, agad niyang binalikan itong si Papsi at humingi nga ng panibagong misyon dahil kailangan na kailangan umano nito ng pera para maipangpa-opera ng kanyang ama. Nagbabaka sakali si Gabo dahil alam nitong si Papsi na hindi nga naisakatuparan ni Gabo ang unang misyon. Ngunit naniniwala si Paps na meron pa rin pagkakataon para kay Gabo, sadyang mapihit lang ang tadhana para sa binata. Kaya naman pumayag si Paps na bigyan muli ng misyon si Gabo at ito nga, kunin ang ginto kay Mr. Chan. Malaking umanong parte ang ibibigay nila kay Gabo oras na makuha nila ito. Alam rin kasi ni Paps na mahirap ang pinagagawa niya kay Gabo, lalo pat wala namang sapat na mga armas ang binata at mga kasamahan. Sa pagkakataong ito ay bibigyan umano ni Paps ng pagkakataon ang binata at bibigyan niya rin ito ng mga armas upang wala umanong dahilan si Gabo para pumalpak ang kanyang misyon. Hindi na rin nagtagal si Gabo sa hideout ni Paps at dito na nga siya bumalik ng tundo para magmanman. Dito sinusubukan niyang ma-target itong si Mr. Chan. Nang lumabas na si Mr. Chan sa naturang jewelry shop, agad niya itong sinundan kung saan naman ito pwedeng matuntun at dito palihim niya ngang sinisipat ng maigi kung saan nga ba ngayon ang direksyon nitong si Mr. Chan at kapag nakakuha siya ng pagkakataon na hindi niya sasayangin ang bawat kilos niya at dito nga niya sinundan itong si Mr. Chan. Sa kasamaang palad ay nagkagulatan pa si Sam at itong si Gabo
dahil nakita na naman silang muli.